ano nangyari pagkatapos nun? Kamusta si Rex? Nawala na ba yung... Simula po noon, parang naging kalmado na siya. Yung, hindi na siya yung lagi-lagi, magagalit, magdadabog. Unti-unti po siyang naging kalmado noon, mahinahon. Congrats, anak. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap mo makapagtrabaho sa abroad. Maraming salamat po sa sakripisyo ninyo. Para sa amin, ni Rex at Kuya Ariel, kahit wala na si Papa, na itaguyod pa rin po ninyo kami na mag-isa. Ma, kapag naging engineer na po ako, patatayuan ko po kayo ng malaking palasyo. Nak, salamat pero hindi na kailangan. Basta magkakasama tayo, maligaya na ako. Oh, kaya baka naghihintay na yung kuya niyo sa Tara na. sasakyan. Ano yung maaaring matutunan kaya ng mga ibang magulang dyan sa iyong naging karanasan na yan? Lalo na yung mga ina na talagang, alam mo na, kailangang iwanan ng mga anak niya para makapaghanap buhay siya. Anong magandang payo mo? Yun nga po, sana po kung maaari lang, siyempre mga single parents, kung maaari lang, dito na lang muna tayo magtrabaho kasama ng anak natin sa malapit lang. Para naman po, hindi natin iwanan yung anak natin kasi po, yung childhood, di po ba, yun ang pinaka-crucial na stage ng childhood po. Yun kailangan talaga ang nanay. So, ganun din po. At saka po, kailangan nating mag-endure ng hardship, yung mga pagsubok, pananampalataya. Yun. Yes, yun ang maganda. Kay Lord lang po. Kailangan talaga. Dahil kung hindi po kay Lord, siguro wala na rin. Thank you po. very much and Thank you God po. bless you. Thank you. Thank you din. Ang kasong ito ni Mirna at ng kanyang anak ay posibleng lumikha ng iba't ibang opinyon. Ito nga ba'y may kinalaman sa paranormal o bunga lamang ng balisang pag-iisip ng isang bata? Mainam sana kung naidulog ito agad sa isang profesional ng naagapan. Ano pa man yan, wala pa rin tatalo sa pagmamahal at aruga ng isang ina. Mga ka-millennials, Gen Zs at Gen Alphas, what is supernatural to us is nothing before our super powerful God. Ngayon, bukas, at magpakailanman.